Sa probinsya, alam ng lahat ng ibig sabihin niyan. Kapag ang huni ng ibon na tiktik ay malakas, ang ibig sabihin, malayo pa ang aswang. Bago ko simulan ng istorya, huwag kalimutan mag-like, share, and follow para naman updated kayo sa bago naming upload. Si Mang Berting ay isang pinagkakatiwalaang gwardiya sa isang construction site sa labas ng bayan. Dahil malayo ang kanyang inuuwian, nagtayo siya ng maliit na kubo malapit sa tabing ilog para doon muna mamalagi. Isang gabi, habang nagluluto siya ng hapunan, napansin niya ang kanyang aso na si Blackie ay ayaw tumigil sa pag-ungol. Hindi ito tahol na galit. Ito ay tahol na parang takot na takot, nakabahag ang buntot sa ilalim ng papag. Ano ba yan, Blackie? Pusa lang yan sa labas. Sabi ni Mang Berting, pero ramdam niya ang biglang paglamig ng hangin. Maya-maya pa, narinig niya ang isang tunog na hinding-hindi niya malilimutan. Isang malakas na tunog na hindi pangkaraniwan. Sa probinsya, alam ng lahat ng ibig sabihin niyan. Kapag ang huni ng ibon ng tiktik ay malakas, ang ibig sabihin, malayo pa ang aswang. Pero kapag ang huni ay humihina at nagiging parang bulong na lang, ang ibig sabihin, nasa itaas mo na siya. Biglang tumahimik ang paligid, kahit ang mga kuliglig, tumigil sa paghuni. Pagkatapos, narinig ni Mang Berting ang dahan-dahang kaluskos sa bubong na gawa sa nipa. Parang may mahahabang kuko na kumakamot sa tuyong dahon. Hindi gumalaw si Mang Berting. Alam niyang kapag tumingala siya, baka makita niya ang mahabang dila na unting-unting bumababa mula sa pagitan ng nipa. Kinuha niya ang itak at dahan-dahang tumayo. Sa isang iglap, may narinig siyang parang mabigat na bagay na lumapag sa lupa sa labas ng pinto. Sinundan ito ng boses ng isang babae. Malambing, pero tila ba nanggagaling sa ilalim ng lupa. Berting! Buksan mo ang pinto! May dala akong ulam! Alam ni Mang Berting na wala siyang inaasahang bisita, lalo na sa oras na iyon. Sinilip niya ang siwang ng pinto. Sa labas, nakita niya ang isang magandang babae na nakatalikod. Pero habang tinititigan niya, napansin niyang ang mga binti nito ay baliktad. Ang mga tuhod ay nakaharap sa likuran at ang mga paa nito ay mahahaba at matatalim ang kuko na nakabaon sa putik. Hindi nagtagal, ang babae ay dahan-dahang humarap. Pero ang mga mukha niya ay wala ng ilong, ang mga mata niya ay nanilisik na pula. At ang kanyang katawan ay nagsisimulang humaba at nagkakaroon ito ng mga balahibo na parabang sa baboy ramo. Mabilis ang sinaksak ni Mang Berting ang kanyang itak sa dingding ng kawayan habang sumisigaw ng mga dasal. At narinig naman niya ang isang nakakabinging tili, tiling hindi galing sa tao. At ang mabilis na paglipad ng isang malaking ibon palayo sa kubo. Kinabukasan, nakita ni Mang Berting sa bubungan ng kanyang kubo ang mga bakas ng kuko at malapot na laway na amoy nabubulok na karne. Kaya sa susunod na makarinig ka ng mahinang tiktik sa labas ng bintana mo, huwag kang maniniwalang malayo pa siya, baka nasa likod mo na siya, naghihintay lang na lumingon ka.